Bakit mas lalong tumitindi ang feelings? Kapag alam mong bawal. Yung tipong alam mong hindi pwede, hindi dapat, pero mas lalo kang napapalapit. Mas lalo kang nahuhulog. May kakaibang nangyayari sa utak mo na hindi mo agad napapansin. Hindi ito simpleng pag-ibig. Hindi rin simpleng attraction. May tinatawag ang psychology na forbidden effect, kung saan mas nagiging matindi ang desire sa isang bagay kapag ipinagbabawal ito sa'yo. At ang mas nakakagulat, hindi mo ito madaling makokontrol. Pero ang tanong, bakit ganito ang utak natin? Bakit mas nagiging obsessive ang feelings kapag bawal? Sa video na ito, isa-isahin natin ang sikolohiya sa likod ng ipinagbabawal na damdamin at kung bakit mas delikado ito kaysa sa akala mo. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Bakit mas lumalakas ang feelings kapag bawal ka mahulog? May mga pagkakataon na hindi mo naman talaga planong mahulog sa isang tao, pero mas lalo kang nahihila kapag alam mong bawal. Yung tipong simpleng pagtingin lang, pero biglang nagiging malalim. Simpleng usap lang, pero biglang nagiging mahalaga sa'yo. At habang mas pinipigilan mo, mas lalo itong lumalakas. Ayon sa psychology, may tinatawag na reactance theory. Kapag pakiramdam ng utak mo na may bagay na ipinagbabawal o hindi mo pwedeng gawin, mas lalo itong nagkakaroon ng value sa isip mo. Parang automatic na sinasabi ng utak mo na kung bawal, ibig sabihin mas mahalaga ito. Dito pumapasok ang tinatawag na forbidden effect. Hindi lang ito tungkol sa attraction, kundi sa kung paano gumagana ang reward system ng utak. Kapag may isang tao o sitwasyon na hindi mo makuha ng buo, mas nagiging exciting ito para sa isip mo. Naglalabas ang utak ng dopamine, ang chemical na konektado sa pleasure at anticipation. Kaya imbes na humina ang feelings, mas lalo itong lumalakas. Mas nagiging delikado ito kapag may emotional connection. Dahil habang mas pinipigilan mo ang sarili mo, mas nagiging focus ng isip mo ang taong iyon. Kahit anong gawin mong distraction, bumabalik at bumabalik pa rin sa kanya ang thoughts mo. Halimbawa, may taong nagpaparamdam ng atensyon pero alam mong hindi pwede dahil sa sitwasyon, relasyon o timing. Sa simula, kaya mo pang kontrolin. Pero habang tumatagal, mas nagiging consistent ang presence niya sa isip mo. Hanggang sa hindi mo namamalayan, emotional attachment na pala ang nabubuo. Ang mas malalim na dahilan nito ay hindi lang puso ang involved, kundi utak na rin. Gustong-gusto ng utak ang mga bagay na incomplete, uncertain, at hindi abot. Dahil dito, mas nagiging memorable ang taong bawal kaysa sa taong available at stable. Kaya minsan, hindi mo rin maintindihan ang sarili mo kung bakit mas masakit, pero mas nahuhulog ka pa rin. Dahil ang bawal, mas matindi ang epekto sa isip kaysa sa inaasahan mo. At dito nagsisimula ang tunay na tanong. Nahuhulog ka ba talaga sa tao o nahuhulog ka lang sa ideya ng hindi mo siya pwedeng makuha? 2. Ang lihim. Kung bakit mas nakaka-addict ang ipinagbabawal na pag-ibig. May mga pag-ibig na hindi mo naman hinanap, pero ikaw pa ang hinabol. At ang mas nakakagulat, mas alam mong bawal, mas lalo kang nahuhulog. Parang imbis na umiwas ka, mas lalo kang lumalapit. Kahit alam mong may mali, may humihila pa rin sa'yo pabalik. Ayon sa psychology, ang utak ng tao ay hindi lang basta sumusunod sa lohika. Mas madalas, sumusunod ito sa emotion at curiosity. Kapag may isang bagay na ipinagbabawal, nagkakaroon ito ng mas mataas na psychological value. Mas nagiging interesting, mas nagiging desirable, at mas nagiging memorable. Ito ang tinatawag na scarcity effect. Kapag bihira o hindi madaling makuha ang isang tao o atensyon, mas iniisip ng utak na ito ay mas mahalaga kaysa sa available at consistent. Kaya ang ipinagbabawal na pag-ibig, imbis na mawalan ng impact, mas lalong tumitindi sa isipan. May isa pang mas malalim na dahilan.
Ang utak ay may reward system na nagre-release ng dopamine kapag may anticipation o excitement. Sa ipinagbabawal na pag-ibig, hindi malinaw ang ending, walang certainty. At ang uncertainty na ito ang lalong nagpapalakas ng emotional addiction. Kaya kahit walang kasiguraduhan, paulit-ulit kang bumabalik sa kanya. Kahit sinasabi mong tapos na, sa isip mo, may parte pa rin na umaasang baka pwede pa. At doon nagsisimula ang emotional cycle na mahirap putulin. Ang mas delikado dito, hindi mo agad napapansin na unti-unti ka nang naa-attach hindi lang sa tao, kundi sa feeling mismo. Sa kilig, sa excitement, sa moments na hindi mo ma-explain. Hanggang sa maging habit na siya sa utak mo. Kaya kahit masakit, hindi mo rin basta mabitawan. Dahil ang ipinagbabawal na pag-ibig, hindi lang tungkol sa puso. Ito ay tungkol sa addiction ng isip sa mga bagay na hindi nito makuha ng buo. Ang pinakamasakit na realization ay hindi pala siya ang nagpapahirap sa'yo, kundi ang sarili mong utak na ayaw tumigil sa paghahanap ng sagot sa isang bagay na hindi talaga dapat hinabol. 3. Bakit mas tumitindi ang emotions kapag hindi pwede? May mga emosyon na akala mo kontrolado mo hanggang sa dumating yung sitwasyon na bawal na pala. Doon mo mararamdaman na imbis na humina, mas lalo pang tumitindi ang lahat. Mas nagiging malinaw ang feelings, mas nagiging mabigat at mas mahirap pigilan. Ayon sa psychology, kapag may restriction o limitasyon, mas nagiging active ang emotional response ng utak. Tinatawag ito na psychological reactance. Kapag pakiramdam ng tao na may bagay na hindi niya pwedeng gawin o makuha, mas lalo itong nagiging emotionally important. Dito pumapasok ang epekto ng forbidden intensity. Hindi dahil mas totoo ang feelings, kundi dahil mas pinapalaki ito ng isip dahil sa kakulangan ng access. Kapag hindi mo pwedeng ipakita, hindi pwedeng ituloy, or hindi pwedeng maramdaman ng malaya, mas lumalakas ang internal pressure ng emosyon. Mas tumitindi rin ang emotions dahil sa uncertainty. Ang utak ng tao ay hindi komportable sa hindi malinaw na sitwasyon. Kaya imbis na mag-move on, mas nagfo-focus ito sa kung ano ang hindi niya maintindihan. At habang mas iniisip mo ito, mas lumalakas ang emosyon. May isa pang dahilan, ang emotional suppression. Kapag pinipilit mong huwag maramdaman ang isang bagay, mas lalo itong bumabalik sa isip mo. Parang ganun ang utak, mas pinipigilan mo, mas lumalakas ang echo ng emosyon. Kaya ang simpleng atraksyon, kapag hindi pwede, nagiging mas malalim. Ang simpleng pagtingin, nagiging obsession. At ang simpleng connection, nagiging emotional weight na daladala mo araw-araw. Ang mas nakakagulat, hindi agad ito napapansin ng tao. Akala niya normal lang na mas masakit, mas intense at mas overwhelming. Pero sa likod nito, gumagana ang utak sa paraan na mas pinapalakas ang lahat ng bawal at hindi available. Kaya minsan ang tanong hindi kung bakit ka nahulog, kundi kung bakit mas tumitindi pa habang hindi pwede. At ang sagot, dahil ang utak ng tao ay mas naaapektuhan ng limitasyon kaysa sa kalayaan. 4. Ang forbidden effect. Bakit mas lalo kang nahuhulog kapag bawal? May mga pagkakataon na hindi mo maintindihan ang sarili mo. Alam mong bawal. Alam mong hindi dapat. Pero imbis na umatras ka, mas lalo kang napapalapit. Parang habang mas pinipigilan mo, mas lalo kang hinihila. Ayon sa psychology, ito ang tinatawag na forbidden effect. Kapag may isang bagay na ipinagbabawal o hindi mo pwedeng gawin, mas nagiging attractive ito sa utak mo. Hindi dahil ito ay mas tama, kundi dahil ito ay mas challenging at emotionally stimulating. Gumagana dito ang tinatawag na reactance theory. Kapag nararamdaman ng tao na nawawalan siya ng freedom sa pagpili, mas lalo siyang nagkakaroon ng urge na gawin ang bawal. Parang automatic na response ng utak na gusto nitong bawiin ang kontrol. Kaya kapag may taong hindi pwede o sitwasyong bawal, mas tumataas ang emotional tension. At ang tension na ito ang nagiging dahilan kung bakit mas tumitindi ang feelings. Hindi siya agad nawawala,
kundi mas lumalalim habang tumatagal. May malaking papel din ang dopamine. Kapag may uncertainty at excitement, mas active ang reward system ng utak. Kaya ang bawat maliit na interaction, bawat tingin, bawat usap, nagiging emotionally significant. Mas tumitindi ang anticipation kaysa sa actual reality. Dito rin pumapasok ang imagination. Dahil hindi mo makuha ng buo ang sitwasyon, ang utak mo ang gumagawa ng kwento. At minsan, ang kwento sa isip mo ay mas malakas kaysa sa totoong nangyayari. Kaya mas lalo kang nahuhulog, hindi lang sa tao, kundi sa idea ng kung ano ang pwedeng mangyari. Sa mga what if, sa mga sana, at sa mga hindi natuloy. Ang mas delikado, habang mas pinipigilan mo, mas nagiging emotionally charged ang connection. Hanggang sa hindi mo namamalayan, hindi na siya simpleng attraction, kundi emotional attachment na mahirap na bitawan. Ang forbidden effect ay hindi lang tungkol sa bawal na tao. Ito ay tungkol sa kung paano ginagawa ng utak mong mas mahalaga ang isang bagay dahil hindi mo ito lubos na makuha. 5. Bakit mas masakit pero mas malakas ang bawal na pagmamahal? May mga pag-ibig na hindi mo maintindihan. Masakit na pero hindi ka pa rin bumibitaw. Alam mong bawal, alam mong hindi pwede, pero mas lalo kang kumakapit. Parang bawat sakit, lalo pang nagpapalalim ng nararamdaman mo. Ayon sa psychology, may tinatawag na emotional reinforcement. Kapag ang isang emosyon ay paulit-ulit mong nararanasan kahit masakit, nagiging mas matatag ito sa utak mo. Hindi dahil ito ay healthy, kundi dahil nasasanay ang isip sa intensity ng nararamdaman. Ang bawal na pagmamahal ay may halo ng pleasure at pain. May kilig pero may takot. May saya pero may guilt. At ang kombinasyon na ito ang nagpapalakas ng emotional bond. Mas matindi kaysa sa simpleng masayang relasyon. May papel din dito ang dopamine at stress hormones. Kapag may uncertainty at emotional risk, mas nagiging active ang utak. Kaya kahit masakit, may part ng isip mo na naiengganyo pa rin. Parang addiction sa emosyon na hindi mo kayang iwasan. Kaya masakit dahil hindi buo, pero mas malakas dahil hindi kumpleto. Ang utak ng tao ay nahihirapan sa unfinished emotions. Kaya paulit-ulit nitong binabalikan ang parehong tao o sitwasyon, umaasang may closure na darating. Ang problema, habang mas pinipilit mong ayusin o intindihin, mas lalo kang nahuhulog dahil ang bawal na pagmamahal ay hindi lang simpleng damdamin. Isa itong emotional loop na mahirap tapusin kapag nasimulan na. Kaya kahit nasasaktan ka na, may bahagi pa rin sa'yo na kumakapit. Hindi dahil gusto mong masaktan, kundi dahil sanay na ang isip mo sa intensity ng koneksyon. Ang pinakamalakas na pagmamahal ay hindi yung pinakamasaya, kundi yung hindi mo maipaliwanag kung bakit kahit masakit na, hindi ka pa rin tuluyang bumibitaw. 6. Ang sikolohiya ng hindi pwede. Bakit mas nagiging obsessive ang feelings? May mga tao o sitwasyon na kahit anong iwas mo, mas lalo mo pang iniisip. Yung tipong gusto mo na siyang kalimutan, pero siya pa rin ang unang pumapasok sa isip mo pagkagising at bago matulog. Parang mas pinipigilan mo, mas lalo siyang lumalakas. Ayon sa psychology, ito ay may kinalaman sa tinatawag na ironic process theory. Kapag pinilit mong huwag isipin ang isang bagay, mas nagiging active ito sa utak mo. Parang sinasabi ng isip mo na bawal, pero lalo itong naghahanap ng paraan para bumalik sa consciousness mo. Dito rin pumapasok ang reactance effect. Kapag may isang bagay na hindi pwede o hindi mo maabot, mas lalo itong nagiging desirable. Hindi dahil mas espesyal ito, kundi dahil limitado ang access mo dito. At ang limitation na iyon ang nagpapalakas ng obsession. Kapag may emotional attachment, mas lalong tumitindi ang epekto. Dahil hindi lang curiosity ang involved, kundi feelings. Kaya bawat alaala, bawat maliit na interaksyon, nagiging malaki sa isip mo. Inuulit-ulit ng utak ang mga moments na dapat sana ay simple lang. Mas nagiging obsessive din ang feelings dahil sa uncertainty. Ang utak ng tao ay naghahanap ng closure. Kapag walang malinaw na sagot o ending,
Paulit-ulit nitong binabalikan ang parehong tao o sitwasyon para subukang intindihin. At habang mas iniisip mo, mas lumalakas ang neural connection. Parang pathway sa utak na mas lalo pang lumalalim sa bawat recall. Kaya imbis na humina, mas nagiging automatic ang pag-iisip tungkol sa kanya. Ang hindi pwede ay nagiging trigger ng mas malakas na emotional focus. Hindi dahil gusto mo lang, kundi dahil ang utak mo mismo ay nahihirapang bitawan ang isang bagay na emotionally significant pero incomplete. Kaya minsan, hindi mo maipaliwanag kung bakit siya pa rin. Kahit alam mong hindi dapat, kahit alam mong bawal, nandyan pa rin ang isip mo na paulit-ulit bumabalik. Ang obsesyon ay hindi palaging tungkol sa tao. Minsan, ito ay tungkol sa utak na hindi makontento sa sagot na hindi kailanman naging buo. 7. Bakit mas lalong kumakapit ang puso kapag ipinagbabawal ka? May mga taong hindi mo naman planong mahalin, pero mas lalo kang kumakapit kapag sinabi ng mundo na hindi pwede. Parang mas ipinagbabawal, mas lalo kang nahihila. Kahit alam mong dapat umiwas, mas lalo kang lumalapit. Ayon sa psychology, isa sa mga dahilan nito ay ang tinatawag na reactance theory. Kapag may nararamdaman ang utak na limitasyon o pagbabawal, mas lalo itong nagkakaroon ng urge na bawiin ang kalayaan na iyon. Kaya ang hindi pwede nagiging lalo kong gustong gawin. Dito rin pumapasok ang emotional scarcity. Kapag limitado ang access mo sa isang tao o sa emosyon na binibigay niya, mas nagiging valuable ito sa utak mo. Hindi dahil mas tama siya para sa'yo, kundi dahil hindi mo siya basta makuha. May malaking papel din ang dopamine system. Ang utak ay mas naa-activate sa uncertainty at anticipation kaysa sa certainty. Kaya bawat sandali nang hindi mo alam kung saan patungo ang sitwasyon, mas tumitindi ang emotional attachment. Kapag ipinagbabawal ang isang tao, nagiging mas intense ang bawat interaction. Isang simpleng usap, isang tingin, isang alaala, nagiging malaki sa isip mo. Parang lumalaki ang epekto dahil hindi mo siya pwedeng maranasan ng buo. Habang tumatagal, hindi mo namamalayan na hindi lang simpleng atraksyon ang nangyayari. Unti-unti na itong nagiging emotional dependency sa idea ng koneksyon na hindi mo pwedeng ipagpatuloy ng normal. Ang mas mahirap dito, mas pinipigilan mo, mas lalo kang kumakapit. Dahil ang utak ay hindi madaling tumigil sa isang bagay na may emotional weight pero walang closure. Kaya ang ipinagbabawal na tao, hindi lang basta nagiging crush o attraction. Nagiging emotional anchor siya sa isip mo na paulit-ulit mong binabalikan kahit walang malinaw na direksyon. Hindi puso lang ang kumakapit, kundi utak na nahihirapang bitawan ang isang koneksyon na hindi kailanman nabigyan ng tamang simula o tamang katapusan. 8. Ang dopamine trap ng bawal na pag-ibig. Psychology explained. May mga pag-ibig na hindi mo maipaliwanag kung bakit nakaka-addict. Yung tipong alam mong bawal, alam mong hindi pwede, pero bumabalik ka pa rin. Parang may invisible force na humihila sa'yo kahit paulit-ulit kang nasasaktan. Ayon sa psychology, isa sa pinakamalaking dahilan nito ay ang dopamine. Ito ang chemical sa utak na responsable sa reward, pleasure at anticipation. Pero ang mas mahalagang malaman, hindi lang pleasure ang nagpapagana dito, kundi ang paghihintay at hindi pagiging sigurado. Sa bawal na pag-ibig, laging may uncertainty. Hindi malinaw kung anong mangyayari bukas, kung may next conversation pa ba o kung may pag-asa pa ba talaga. At ang uncertainty na ito ang nagpapalakas ng dopamine response sa utak. Kaya imbis na humina ang feelings, mas lalo itong lumalakas. Dahil ang utak mo ay laging nakaabang. Laging may expectation. Laging may baka sakali. At ang ganitong cycle ang nagiging dopamine trap. Habang mas madalang ang atensyon o connection, mas tumitindi ang reward kapag meron ito kahit sandali lang. Kaya ang simpleng message, simpleng tingin, o simpleng alaala nagiging sobrang laki ng impact sa emotions mo. Ang problema, nasasanay ang utak sa cycle na ito. Low connection, then high emotional spike. Paulit-ulit, hanggang sa hindi mo na napapansin na emotionally dependent ka na pala sa pattern, hindi lang sa tao.
Mas tumitindi rin ito kapag alam mong bawal. Dahil may halo itong excitement at risk. At ang combination ng reward at danger ay mas lalong nagpapalakas ng emotional attachment sa utak. Kaya kahit masakit, kahit alam mong hindi tama, bumabalik ka pa rin. Dahil ang utak mo ay hindi naghahanap ng stability sa sandaling iyon, kundi ng susunod na dopamine hit. Ang bawal na pag-ibig ay hindi lang tungkol sa puso na nahuhulog. Ito ay tungkol sa utak na natrap sa paulit-ulit na cycle ng paghihintay, pag-asa at emosyon na hindi mo madaling bitawan. 9. Bakit mas nakakahook ang mga relasyong hindi dapat? May mga relasyong alam mong hindi tama, pero mas lalo kang nahuhumaling. Yung tipong sinasabi mo sa sarili mo na hihinto ka na, pero sa bawat pagkakataon, bumabalik ka pa rin. Parang may something sa bawal na mas mahirap bitawan kaysa sa mga malinaw at tama. Ayon sa psychology, isa sa mga dahilan nito ay ang intermittent reinforcement. Kapag ang isang tao ay hindi consistent sa atensyon o emosyon na binibigay niya, mas nagiging addictive ito sa utak. Parang sugal, hindi mo alam kung kailan darating ang susunod na reward, kaya mas lalo kang naghihintay. Dito rin pumapasok ang dopamine system ng utak. Mas tumitindi ang emotional response kapag unpredictable ang pattern. Kaya ang relasyong hindi dapat o hindi stable ay mas nagiging emotionally stimulating kaysa sa normal at consistent na koneksyon. Habang may moments ng closeness at bigla ring distance, nagkakaroon ng emotional roller coaster. At ang roller coaster na ito ang nagiging dahilan kung bakit mas tumitindi ang attachment. Hindi dahil mas healthy ito, kundi dahil mas intense ang nararamdaman. Mas nakakahook din ito dahil sa psychological tension. Kapag may bawal o limitasyon, mas nagiging active ang isip sa pag-iisip ng mga what-if scenarios. Ano kaya kung pwede? Ano kaya kung nagbago ang sitwasyon? At ang mga tanong na ito ang lalong nagpapalalim ng emotional involvement. Habang tumatagal, hindi mo namamalayan na hindi ka nalang basta naa-attract sa tao, kundi sa cycle ng pain at pleasure na dala ng relasyon. Yung paghihintay, pag-asa, at biglang pagkawala ng atensyon, nagiging parte na ng emotional habit mo. Kaya kahit alam mong hindi dapat, kahit alam mong masakit, nahihirapan kang umalis. Dahil ang utak mo ay na-train na maghanap ng excitement sa hindi stable na emosyon. Ang pinaka nakakahook na relasyon ay hindi yung pinaka maayos, kundi yung pinaka hindi mo kayang hulaan ang susunod na mangyayari. 10. Ang dark psychology ng forbidden feelings na hindi mo mapigilan. May mga damdamin na kahit anong pigil mo, mas lalo pang lumalakas. Yung alam mong bawal, alam mong mali, pero parang hindi mo pa rin kayang bitawan. Parang may bahagi ng isip mo na laging bumabalik sa parehong tao o alaala kahit gusto mo na siyang kalimutan. Ayon sa psychology, ang tinatawag na forbidden feelings ay mas tumitindi dahil sa kombinasyon ng emotional conflict at cognitive dissonance. Kapag may gusto ang puso mo pero alam ng isip mo na hindi ito tama, nagkakaroon ng internal tension. At ang tension na ito ang nagpapalakas ng emotional focus. Mas nagiging intense ang forbidden feelings dahil sa reactance effect. Kapag pakiramdam ng utak mo ay may ipinagkakait sa'yo, mas lalo itong naghahangad na bawiin o makuha iyon. Kaya ang hindi pwede ay nagiging mas malakas na lalo kung gusto. May papel din ang dopamine at stress system ng utak. Ang bawal na emosyon ay may halo ng excitement at anxiety. Ang kombinasyong ito ang nagbibigay ng emotional high na mahirap iwasan. Kaya kahit masakit, may part pa rin ng isip mo na hinahanap ito. Dito rin pumapasok ang obsession loop. Kapag hindi mo maayos na natatapos o naiintindihan ang isang emosyonal na koneksyon, paulit-ulit itong bumabalik sa isip mo. Hindi dahil gusto mo lang, kundi dahil sinusubukan ng utak mong hanapin ang closure. Habang mas pinipigilan mo, mas lalo rin itong lumalakas. Dahil ang suppression ay hindi nagtatanggal ng emosyon, kundi minsan mas nagpapalakas pa nito sa loob ng isip. Kaya ang forbidden feelings ay hindi lang simpleng attraction. Isa itong psychological conflict na may halo ng reward, stress, at uncertainty. At ang utak ng tao, kahit alam na nito ang sakit,
ay nahihirapan pa ring i-release ang isang bagay na may emotional significance. Ang pinakamadilim na bahagi ng feelings ay hindi ang pag-ibig mismo, kundi ang kawalan mo ng kontrol sa kung kailan ito titigil. Ngayon mas malinaw na kung bakit ang bawal, hindi basta simpleng gusto lang. Ito ay kombinasyon ng isip, emosyon at mga proseso sa utak na hindi natin agad nakikita. At minsan, ang masakit na katotohanan ay hindi tayo nahuhulog ng basta-basta. Unti-unti tayong hinihila ng sarili nating isip sa mga bagay na hindi natin lubos maipaliwanag. Pero ang mas mahalagang tanong ngayon ay ito. Kaya mo bang kilalanin kung kailan ka na hindi na umiibig, kundi unti-unti nang nahuhulog sa isang pattern na paulit-ulit na lang sumasakit? Dahil sa huli, ang tunay na kalaban mo minsan ay hindi ang tao, kundi ang sarili mong utak na marunong lumikha ng koneksyon kahit wala ng kontrol. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.